Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum. Pagbati po ng pagpapala, awa at siyempre po muna sa lahat na kapayapaan ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat. Isa pong hindi kapani-paniwalang araw itong nangyayari sa harapan ko sapagkat kapag nandito po ako sa Davao, iba ang ambience. Ang nakikita ko lagi, pag-asa, pagbabago na nangyari. Hindi ba pagbabago ng kwento? Kasi dito sa bansa natin, dalawa yun. Yung pagbabagong salita lang, saka yung pagbabagong nangyari. At dito po sa Davao City, nangyari ang pagbabago. Yan po yung isang bagay na sa kwento po, katulad ng sinabi ng ating mahal na kapatid na si Baste, si Mayor Baste, Torian. Hindi ko na agad nasabi ni Mayor to kasi magkapatid po kami yan. Magkasama kami ng 2016. Kung kami po yung nangangampanya. Tunay po yung sinabi niya, tandaan po natin yung ideology. Ang Davao City ay ideology. Yung tagumpay, yung pagbabago, yung mukha ng ating Pangulong pinakamagaling na Pangulo na dumating sa Pilipinas. Kahit anong gawin nilang paninira, kahit anong gawin nilang kwento-kwento, walang naniniwala. Sapagkat si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi isang kwento. Siya ay katotohanan. Nangyari. Tingnan niyo po, ngayon, popular na popular si Trump. Pero pag titingnan mo si Trump, nakikita mo si Digong. Kinokopya niya si Digong. Ngayon lamang po, nung naupo siya, tingnan ninyo, sino ba ang Pangulo ng Pilipinas na pagkaupo, marami na agad nangyari? Walang iba, kundi si Digong. Duterte! 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 Ang sarap isigaw. Bakit masarap isigaw? Kasi may nangyari maganda sa Pilipinas. Hindi po tayo pupunta dito ngayon kung hindi tayo naniniwala sa Duterte. Gastos nyo yan, di ba? Wala naman akong nilabas na pera dito. Gastos nyo lahat yan. Pumunta kayo dito, gastos ninyo. Maglalapas ka ba ng pera kung hindi mo mahal yung tao? Ako! Hindi ako lalayo sa batang asawa ko kung hindi dahil kay Leo. Doon na lang ako sa bahay, ayos na ako doon. Pero, tuwing may pagkakataon na makakapunta ako ng Davao, kumakarimpas ako, tumatakbo ako papunta dito. Dahil isang bagay yun na nagpapalakas sa espiritu ko. Ano ba yung espiritu nyo? Iba-iba religion natin. May Muslim, Katoliko, may iglesia tayong kasama, meron po tayo kay Apostol, kay Apollo Tibolo, kay Pastor. Alam niyo, matagal ko na kung gustong dumalaw kay Pastor. Hindi ko alam bakit hindi kami magtagpo. Alam niyo, isang bagay po yan na kanina may nagsabi sa atin yung speech ni Atty. Napakaganda niyo. Now we're recognized daw. Totoo po yan. Alam niyo po ba sa Amerika ngayon, meron pong crackdown. Nagtutos po ang Pangulong Trump na itigil na yung persecution doon sa mga Christian, sa mga
pastor, sa mga lumaban doon sa mga panukala na ginagawa nila sa Amerika patungkol doon sa mga pagkilala sa iba't ibang gender, sa pagtuturo sa mga eskwelahan ng gender, sa pagpapalakas ng abortion. Nagkaroon po yan at ngayon nagkakaroon ng investigasyon sa Amerika. Ibig pong sabihin, hindi lamang po sa Pilipinas nangyari yung pang-iipit kay Pastor Kibuloy. Naikwento ko po yan sa inyo dahil tandaan po ninyo, si Pastor Kibuloy ang nanatiling loyal at kailanman hindi bumaliktad kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po lang, huwag lang natin kalimutan yun. Sapat na po yun. Tumayo si Pastor para sa pinakamamahal nating Pangulo. Wala pong siguro makakatumbas ng tapang na yun kung hindi si Pastor Kibuloy. Ngayon, dapat magpapakilala lang ako. Kaya ngayon, ang sarap pala dito sa Itablado. Pasensya na po kayo, nasarapan ako ngayon, pero kasi po, tunay po yung aking sinasabi na lagi sa Senado. Alam nyo, yan si Robin, wala namang alam niya. Totoo, wala akong alam. Pero isa lang ang alam ko. Lahat ng ginagawa ni Mayor, Presidente Digong, yun ang sinusundan ko. Wala nang iba. Sabi nga nila, alam mo, sabi ni Pangulong Trump, nung kanyang proclamation, inauguration, sabi nga, it's a revolution of common sense. Alam nyo, i-rewind ninyo kung sino unang-unang nagsabi niyan. Walang iba, kundi si Pangulong Digong. Common sense! Hindi naman kailangan ng matatalino. Common sense lang. Alam lang natin ang tama at ang mali. Yun lang. Sundan lang natin yung disiplina Duterte. Wala nang iba. Wala ano ba ang minahal ng taong bayan kay Digong? Ano ba? Yung disiplina. Sumunod ang Pilipino. Pati kriminal na katulad ko, sumunod. Natakot. Kasi kung ano yung sinasabi ni Digong, nangyayari. Ginagawa niya, hindi bulero. At yan po yung mga senador na ito. Bigyan na lang po ako ng ilang minuto para maipakilala lang. Sandali na lang po ito. Alam kong sabik na po tayo madinig yung ating idol, pero campaign manager ako baka mapagalitan ako. Una po sa lahat, sa amin po sa Senado, wala po akong masasabing pangit sa mga kasama ko. Lahat po yan. Tatalino, magagaling, mataas ang pinag-aralan, veterano, lahat na po. Nasa kanila lahat. Pero, wala yung ideology ni Duterte. Wala sa kanila. Sabi nga yung mga Pilipino, kailangan magpapabago. Kailangan tayo magbago. Paano tayo magbago ng pagbabago? Puro luma ang hinahalal nyo. Walang personalan yan. Totoo lang itong sinasabi ko. Yung isang bagay na paulit-ulit, kahit sa larangan ng pag-ibig, masakit yung paulit-ulit tapos wala rin. Kailangan po may magdala ng tunay na pagbabago. At ito po yan. Unahin ko na. Bago. Siyempre. Unahin muna natin si General Bato. Alam niyo si General Bato, ito yung, pasensya na po kayo pero sa mga kapatid kong sister, takpan muna po yung tenga ninyo. Pasensya na po kayo sa babanggitin ko, pero ito pong si General Bato, balls of steel po itong taong ito, napakatapang po itong taong ito. Narinig naman po yung kanina, nagsasalita sa dito.
sinasabi niya sa inyo ng diretsyo kung ano yung nangyayari. Kami, ako hindi ko alam, hindi naman ako miyembro ng BICAM, kaya hindi ako makapagsalita kung anong nangyayari. Pero nandito kanina, si Senator Bato, diretsyong sinasabi sa inyo at ikinukwento sa inyo na detalyado kung ano ang nangyari sa BICAM. Kaya siguro, isang patunay po yun na si Senator Bato ay hindi titik. Si Senator Bato ay nagsasalita at ipinagtatanggol kung ano ang sinasabi ng ating mahal na digong. Ibig sabihin, ito po yung kasama mo sa hirap at ginawa. Ito po yung taong hindi ka iiwan. At pati po doon, alam nyo, ito naman, marami naman nagsasabi dyan, kaya naman kayo talaga sa Senado. Oo, siyempre. Pero kami, pagka nagpapapirma kami ng, ito, may committee report ako, may committee. Hindi na po ako nagdadalawang isip. Hindi na ako nagdadalawang salita. Doon po sa ibang senador, kailangan mo pang manligaw. Siyempre, pare, tulungan mo naman ako, pirmahan. Pero kay Senator Bato, lahat po ng pinapirmahan ko, lagi po siyang nandyan. Kaya mga kapatid kong Muslim, lahat po ng mga batas kong isinusulong, panukala na patungkol sa ating pananampalataya, lahat po yan nakapirma sa Senator Bato. Sa Marawi po, yan po ang laging tumatayo doon. Nauunahan pa ako. Minsan binibiro ko, pare, Muslim Senator, kaya mo naman ang mauna. Minsan nauuna pa ho siya na nakikipaglaban para sa mga Muslim. Kaya palakpakan po natin. Sumunod po, bago. Ito yung go. Ito, hindi ako magiging politiko kung hindi ko nakita si Senator Bongo. Hindi po ako magpupolitiko. Kasi wala. Isa lang po talaga ang kinabilibang kong politiko at yun lang po si Digong. Wala nang iba. Kaya po ako sumama sa grupong ito. Dahil nakita ko talaga, ito ang leader. Pero nung nakita ko po si Senator Go, doon ko po nakita na pwede pa nang ibaba ng isang senador ang gobyerno sa tao. Pwede pa nang ilapit ng isang senador ang gobyerno sa tao. Alam nyo, magmula nung nanalo si Digong hanggang ng 2019 na nag-desisyon siya tumakbo, umiikot na po kami kasama si Kuya Ibe. Wala pa po siyang ambisyon na tumakbo, umiikot na si Senator Go. At hindi pa po si Senator nun. Tumutulong na po sa mga tao. Iba ho ang kanyang palagay ko, sabi ko nga ho, ito si Senator Bongo, pag nakita ko ng ibang senador, gagayahin ko, totoo po. Kaya ako ipinanganak ng napakadaming mga ano-anong pangalan ng mga pagkakawang gawa, lahat po yan. Makikita nyo, ang lahat ng senador ngayon, pumupunta na sa sunog, pumupunta na kung saan-saan, lahat po yan. Bongo. Yung patungkol po sa head, kanina na ikwento na sa inyo. Oo naman. Yan po yung tao na hindi nyo mababasa kasi wala naman kaming media. Wala naman, hindi atin ng media. So may mga hindi po na ilalathala. Pero tunay na pinaglaban po ni Senator Go ang health services dito sa ating bayan. Yan po talaga. Kung meron po isang senador na talagang mahal ang Pilipino, mahal ang mahihirap, wala pong iba kundi si Senator Bongo. Marami pa po akong kwento pero ako'y sabik na pong madinig yung idol ko, kaya bibilisan ko na po. Sumunod po, si Jimmy Bondoc. Si Jimmy Bondoc, hindi lang po artista yan, hindi lang singer yan. Abogado po yan. Ibig kong sabihin, katulad ko po yan na naniniwala sa Duterte ideology. Dahil hindi naman po kaagad naging abogado yan. Nagsilbi muna. At nung nakita niya kung paano
Idol niyan. Maging isang Duterte, pumasok na po sa kanyang kaluluwa at naging abogado na yun. Kaya, mga kababayan, mga mahal ko sa PDP, isulong natin itong taong ito. Dahil pinagkatiwalaan ito. Pinagkatiwalaan ito ng ating mahal na si Digo. Alam ko, marami nagsasabi dyan, puro na kayo artista dyan. Totoo lang po, mas marami pong artista kaysa sa amin. Mas marami pong artista ang politiko kaysa sa amin. Ako, alam nyo lang. Ito po, itong susunod ko, ito po yung kapatid ko, ito po yung kuya ko, ito yung nagbigay sa akin ng break sa pelikulang Pilipino. Kasi po nung araw, lagi din lang po akong kontrabida. Pero nung napanood niya po ako sa TV, kinuha niya ako. Sabi na, pinsan ako ni Dagoy, si Rudy Fernandez po. Opo. O sige, kung magaling ka, halika, kukunin kitang artista, ginawa niya po akong bida. At yan po si Kuya Ipe. Doon po sa pelikulang ginawa namin, ang role ko po'y napakaliit lang. Pero pinahaba po ni Kuya Ipe. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Robby, nakikita ko sisikat ka eh. Kaya bibigyan kita ng break. Kaya noong palang nakita ko na si Kuya Ipe, hindi insecure sa buhay niya. Si Kuya Ipe, ang gusto niya maging matagumpay ang lahat ng nangangarap. Kung sa loyalty po, wala na po sigurong kalahat po sa amin. Kasama na po ako. Kasama na po ako. Kung ako po, 100% ang loyalty ko ay Pangulong Digong. Si Kuya Ipe, 200%. Sabi niya, nung nag-uumpisa na po itong mga kabuluhan, pinuntahan ako sa opisina niya. Mag-usap tayo. Opo, Kuya Ipe. Kuya ko pa rin po yan. Kahit anong mangyari, pag gano'n ng usapan, kuya ko yan. Kuya, Kuya. Huwag na huwag mong iiwan si Digo. Kahit anong mangyari, huwag na huwag mong iiwan si Digo. Yan po ang makatandaan ko sa aming dalawa na Kuya Ipe. Yung araw na pinuntahan niya. Sabi niya, napakadami na natin pinagsilbihan. Pero hindi tayo kailangan nakakita ng ilaw. May ilaw na dito. Huwag na tayo pumunta sa dilim. Yan po si Kuya. Hindi ko nakakalimutan yun. Akala ko, nakakalimutan ko. Busy lang ako no. Susulat ako pero nakikinig ako. Susunod po. Ito po. Kailangan po natin talaga ng mga abogado. Wala pong gagaling pa sa mga abogado na to. Ito po, lalo-lalo na po, siyempre kay Tony Raul Lambino. Matagal na po itong nagsilbi sa bayan. At tandaan po natin, lahat ng nagsilbi kay Pangulong Digong, wala nang dapat introduction pa. Basta sinabi ni Digong, nagtrabaho sa kanya, pinagkatiwalaan niya, nandyan, ay iboto na po natin dahil sigurado, pagbabago ang dala. Sabi ko na, lahat, ito. Nakita niyo naman po siguro sa Congress kung paano tumayo si Atty. Marcoleta. Nakita naman po natin lahat kung gagawin ka-balls of steel itong mga ito. Kung meron po tayo Bato de la Rosa sa Senado, meron po tayong Dante Marcoleta sa Kongreso. Kaya mga mahal ng kababayan, kapag ito hindi pa nanalo, hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin ko sa mga kababayan ng Pilipino. Ako sigurado ako, boboto niya siya eh. Pero kung sa mga ibang kababayan natin, siguro po baka mga isang buwan akong magpapakalayo-layo pag natalo si Marcoleta. Gusto. Pambihira naman. Ano pa ang gusto natin? Itong taong ito, tumatayo,
Laban sa mataas na kuryente, lahat ipinaglaban itong taong ito. Ewan ko na lang po. Dapat. Inshallah, brother. Inshallah. Ang huli po ay si Atty. J.D. Gillo. Ito, ano ko to eh, textmate. Lagi akong sinesell mo ng dito. Kailangan ito, gawin natin. Kailangan ito, gawin natin. Alam niyo po, hinahangaan ko po yung mga taong, alam niyo yung, ang kanilang puso yung revolusyonaryo. Ito po si Atty. Revolusyonaryo ito, kaya supportahan po natin. Ang kanyang mga idea ay out of the box. Kaya supportahan po natin dahil naniniwala po ako na kailangan natin itong mga ganitong klaseng pag-iisip. Yung mga pag-iisip na hindi yung mga dati ng pag-iisip, ito yung bagong pag-iisip. Atty. Nabuhay ka. Ito. Nandito na po tayo sa pinakamagandang parte. Si Pastor, unang-una si Pastor. Meron po talagang ano ba? Unang-una po si Pastor, ang nabanggit ko, ulitin ko. Huwag niyo pong kalimutan ang isang tao na tumindig, nakipaglaban, at ngayon nangungulungan ng dahil sa paniniwala natin. Kaya po, huwag natin kalilimutan yan, Pastor Apollo Tibulo.